Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Noli Procato at shoutout kay Mart Anthony Ronquillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito, ano ito? Isang grupo ng mga tao ang tumangala sa malaking butas sa kanilang mga ulo. Nagkaroon ng bagzo ng hangin, at ang mga buhok ng mga tao ay lumutang ng magkasama. Medyo mabangis ang mga mukha nila. Sa lupa, parang malakas na hangin na pumipindot at lumilipad na buhangin at mga bato. Unti-unting lumakas ang pressure, nanginginig ang mga mesa at upuan, at kahit ilang mesa at upuan ay medyo luma na at diretsyong nakahiga. Ang mga mata sa mukha ng mga tao ay nagsimulang ganap na hindi mabuksan. Gayunpaman, sa pagitan ng singkit na mga mata, at ubili nilang natagpuan na ang isang figure ay mabilis na lumipad pataas at pababa mula sa itaas sa oras na ito. Ano? Yung lalaki. Shit. Nagulat ang lahat at napag-alitan sa mahinang boses. Kinailangan nilang umiwas ng nagmamadali. Ang pagong ay nasa gitna, at natural na nakakaramdam ng higit na presyon kaysa sa iba. Ang mga butil ng pawis sa kanyang maputlang mukha ay umaagos sa kanyang noo. Kahit kasing lakas niya ang malakas na pressure, hindi siya komportable sa mga oras na ito. Sa sumunod na segundo, halos walang gaanong iniisip, direktang binawi ng taong pagong ang kanyang katawan sa shell ng pagong, na nag-iwan lamang ng isang matigas na shell sa lugar. Ipagkalat mo, sigaw ng Palaka, at alam niyang hindi madali ang pag-atake ni Aaron mula sa langit, kaya dali-dali niyang hinayla ang ilang tao sa paligid niya para mabilis na kumalat. Nagulat din si Suziwo. Pinaalalahanan siya ng Palaka at nagmamadaling umalis sa lalaking pagong. Hindi nagtagal, ang posisyon ng pagong sa loob ng ilang metro ay walang laman maliban sa mga mesa at upuan, na naiwan lamang ang mga shell ng pagong. Palapit, papalapit, papalapit at papalapit. Anong klaseng magic ito? Hindi ko pa nakitang ginamit ito ng Aaron. Sumimangot si Qin Shuang, hindi nagulat. Lilipad na diwata sa labas ng langit. Natigilan din si Ivory. Kung kailangan niyang sabihin kung saan niya nakita ang paglipat na ito ay ang tinatawag na flying fairy sa labas ng langit. Basta, kailan gagawin ito ng Aaron? Halos sa sandaling maraming tao ang natigilan, papalapit na ang figure ni Aaron. Gayunpaman, nang makita ng lahat ang pagbagsak ng poster ni Aaron sa oras na ito, lahat sila ay tanga. Hindi ito ang postura ng pag-atake sa imahinasyon, o kahit na ang tinatawag na Heaven Flying Fairy. Ngunit, ang taong ito ba ay nanggaling sa isang baseball club? Anong ginagawa niya? May sakit. Isang grupo ng mga tao ang direktang nagrereklamo tungkol dito. Maging si Suziwo at iba pang libong panig ni Hansan ay hindi maiwasang magtukawhan ng 3,000 kasama ang grupo ng mga halimaw. No, it's a bad relationship recently. Nasunog ang utak ko. Panlulumong bulalas ng panggalan. Bagaman ito ay walang katotohanan, ang isa pang panggalan ay medyo hindi inaasahan. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, maraming babae ang hindi inaasahang tumingin sa kanya. Nahiyang ipaliwanag ni Panggalan ang kanyang sarili, ngunit hinawakan ng berdeng perlas ang kanyang baba, makatwiran iyon, maging sina Soyan at Qin Shuang ay halos sabay na tumingin kay Ivory. Sa pangit ng kasalukuyang ugali ni Aaron, ang hula ni Panggalan ay tila talagang makatwiran. Dahil ang poster ni Aaron sa oras na ito ay nakahiga sa tiyan. Sa madaling salita, pagkatapos na ang mga kalakal ay pumailan lang sa langit at itinapon ang kanilang mga sarili sa taas na 10,000 metro, hindi ito isang malakas na pagkawalang kilos upang bumuo ng puwersa ng epekto, ngunit isang tibak na pumutok sa lupa, at hindi rin ito isang pag-atake ng palad na katulad ng palad ng Tatigod, nakita ni Ivory sa Earth TV. Sa halip, ito ay diretso mula sa spectrum ng kanyang ina. Ikalat ang iyong mga paa at humiga.
Diving lang, huwag kang maglaro ng ganito. Ang iba ay lumilipad upang pumatay. Ano ang ginagawa ng Aaron? Ibinabato mo ba ang iyong sarili at nahuhulog at nagpapakamatay? Baliw siya, bulong ng halimaw na laman ng putik sa likod niya. Ngunit pagkatapos lamang nilang malaman na huli na para mag-isip pa, ang Aaron ay sumisid sa napakabilis na bilis, hindi, dapat itong mahulog ng direkta. Bang, sa isang mapurol na ingay, direktang tumama ang buong katawan ni Aaron sa shell ng taong pagong. Sa ilang sandali, ang ingay ay nakakabingi, ang alikabok at usok ay gumugulong, at ang mga mesa at upuan sa malapit ay direktang naging pulbos dahil sa lakas ng hangin, at ang lupa ay nanginig. Isang grupo ng mga tao, mula man sa angkan ng demonyo o Aaron, ay pumikit at sunod-sunod na tumingin sa kanila, na tila hindi nila matiis na tumingin sa kanila ng diretso, tulad ng isang malungkot na nakatutuwang pagkahulog, ngunit nahulog din sa matigas na shell ng pagong. Ang lahat ay hindi direktang nag-iisip tungkol sa shell ng pagong, ang pinakamahalagang bagay ay kung gaano kalungkot ang Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Oh, ang aking ina. It's so fucking miserable and bloody that I can't stand it. Kapag may mga taong tumingin ng maaga sa eksena, hindi nila maiwasang lumingon. Gayunpaman, walang kilabot sa kanilang mga mukha, ang iba ay pangungutya lang. Nang marinig ni Su Yingxiao at ng kanyang barkada ang mga salitang ito, tumingin sila sa kanila ng may takot. Saglit silang natigilan at tulala. Gaya ng inaasahan nila, nabangga ng Aaron ang shell ng pagong. Ang mas masahol pa, ang contact area sa pagitan ng Aaron at ang shell ng pagong ay eksakto kung saan ang dibdib ni Aaron. Kung kailangan mong magpalit ng adjective, ang pagsasalaysay ng shell ng pagong ay dapat na, I top your lung. Kung ordinaryong tao lang to, natatakot akong sumabog ang dibdib niya at namatay on the spot. Pero guwanan Aaron, at least normal lang sa kasalukuyan, pero hindi ko alam kung ano ang nasaktan sa paninda. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Su Yingxiao at ng kanyang barkada na mag-alala. Haha, kung ang iba ay may galaw na tinatawag na flying fairy sa labas ng langit, ang tandang ito ay nagpakita sa akin kung ano ang nahuhulog na bato sa labas ng langit ngayon, hahaha, ang kanyang katawan ay ginagamit bilang isang bala ng karne at direktang ginagamit upang basagin ang shell ng pagong. Nabuhay ako ng halos 100 taon at nakita ko ito sa unang pagkakataon. Ang intelligence quotient ba ng itong si Terren ngayon, nakakahiya namang magpadala ng kalokohang kumpare ah. Walang katapusang tawanan ang isang grupo ng mga tao, dahilan para mapuno ng tawanan ang buong bahay. Sa oras na ito, mabagal na kumilos si Han Sangki. Parang matanda, una niyang iniunat ang kanyang braso saka iginalaw ang kanyang mga paa. Nang masiguro niyang walang problema, sinubukan niyang bumangon sa lupa. Napakasakit ng kanyang dibdib kaya hindi napigilan ni Han Sangki na sumimangot, at pagkatapos ay bahagyang na-stagger ang kanyang katawan tumayo siya. Nang makitang nakatayo si Aaron, sa wakas ay kumalas si Ivory at ang iba pa sa kanilang pagkakahawak. Ay, oo, hindi pa patay ang utu-uto na batang ito. Napakatigas ng katawan niya, kaya hindi niya siya kayang patayin, okay lang, kahit hindi siya mamatay this time, tinatayang hindi siya malayo sa kamatayan base sa kanyang IQ, haha. Haha, isa pang putok ng pangungutya. Nagmamadaling sumulong si Ivory at naglakad ng ilang hakbang patungo sa Aaron. Hindi sinasadya ng tagapagsalita, ngunit sinadya ng nakikinig. Sa pagtingin sa mukha ni Aaron, ang nag-aalalang luha ni Ivory ay malapit ng bumuhos. Aaron, kahit na ano, hindi ka maaaring maging tanga, alam mo ba? Natigilan si Aaron at saglit na hindi alam kung bakit. Gaano ka tanga? Ikaw, ganyan ka pa rin. Nag-aalalang sinabi ni Ivory, kahit na hindi kita pansinin at kahit na mag-away tayo, hindi mo kayang magpakamatay ng kusa, bakit ko pinatay ang sarili ko? Ang Aaron ay mas nalilito. Hindi mo ba inaamin? Galit na tiningnan ni Ivory si Aaron, kayong lahat. Lahat kayo ay direktang nahulog mula sa langit at binasag ang balat ng pagong sa inyong katawan, ano ito? Hindi ito naghahanap ng kamatayan. Aaron, galit na galit ka sa akin. Pagkarinig nito, natigilan si Aaron. Hanggang ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya ang kahulugan ng mga salita ni Ivory. Gayunpaman, masaya siya at sinabing, Ivory, sa tingin mo, nagpapakamatay ako. Di ba sabi ng mga panggalan? Nalilito, sa tingin ko.
Base sa pagkakaintindi ko sa'yo, paano mo nagagawa ang katangahan mo? Since kilala mo ako, paano ka magkakapareho sa utak ng pang-Olens? Nagpakamatay ako. Ngumiti si Hansani at tumingin kay Ivory, gusto kong makasama ka sa buong buhay ko at panoorin si Nyener na lumaki at magpakasal. Paano ako magpapakamatay? Who wants to stay with you forever? Bahagyang namula si Ivory at tumalikod. Malumanay na ngumiti si Aaron. Anyway, at least now, alam niya na si Ivory ay nag-aalala pa rin sa kanyang sarili, kaya para mawala ang kanyang pag-aalala, ipinatong ni Aaron ang kanyang mga kamay sa balikat ni Ivory at ngumiti. Bago mo isipin na nagpakamatay ako, dapat mo munang tanungin kung ano ang pakiramdam ng munting pagong. Nang marinig ito, nilingga ni Ivory ang Aaron, nang makitang maamo at sinsero ang kanyang mga mata, agad niyang tiningnan ang balat ng pagong sa lupa. Sa oras na ito, dahan-dahan ding gumalaw ang iba pang naruroon, ang kanilang mga mata sa shell ng pagong. Tahimik pa ring nakahiga ang baw ng pagong, walang basag o nasira. Ang lahat ay katulad ng dati. Ang isang grupo ng mga tao ay nalilito. Wala lang. Ngunit sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang baw ng pagong. Pagkatapos, sa ilalim ng atensyon ng lahat, ang pagong ay dahan-daang umakyat mula sa shell ng pagong. Hindi komportable, sobrang hindi komportable. Bagamat talagang mapapanatili siyang ligtas ng shell ng pagong, hindi maliit ang malaking epekto na dulot ng pagbagsak ng apo ni Aaron mula sa langit. Nagtago siya sa jade tortoise shell. Halos mabasag ng malakas na ingay ang eardrums niya. Maging ang kanyang mga tainga ay hindi makarinig ng kahit ano sa loob ng ilang sandali, at ang mga tao ay nahihilo at nalilito dito. Fuck, may sakit ka bang tanga? Medyo bumuti na ang lalaki, at hindi napigilan ng pagong na sumigaw sa Aaron. Shit, nakakainis ang asong ito. Kung gusto mong tamaan ka, lumaban ka ng husto. Anong kalokohan ito? Nasayang ang karunungan ng taong pagong, ngunit ngayon ay hindi siya pinalad na hayaan ang isang hanggal na maglaro ng ganito, bagaman nanalo siya, mukhang natalo na naman siya, bulong ng isang grupo ng mga halimaw na hindi maitago ang kanilang tawa. Parang ang dali lang talaga para sa iyo na durugan ang isang surot, pero ang surot ay nagsaboy ng umot-o sa iyong kamay noong ito ay namamatay. Not to mention how disgusting, masasabi lang na speechless to the extreme ang mga party. Tumingin sa likod si Ivory at kakaibang tumingin sa Aaron. Di ba sabi mo itanong kung kamusta ang taong pagong? Makikita na ang taong pagong ay hindi lamang buhay at sumisipa, kundi pati na rin ang pasaway. Ano daw ang problema? Litong-lito na siya. Si Qin Shuang, Soyan at iba pa ay nalilito din. Ngunit sa oras na ito, si Aaron ay tumingin sa taong pagong ng mahinahon at walang kapantay. Hindi siya nagalit dahil sa kanyang pagbulyaw, at hindi rin siya nagpatinag dahil sa hinala ni Ivory at iba pa. Tingnan mo ang iyong ina. Pagkakita kay Aaron na nakatingin sa sarili, nagalit ang pagong. Gusto kong ipagmalaki ang aking kakayahan sa harap ng mga tao at magagandang babae, ngunit sa huli, nakilala ko ang isang lumpo ng utak at naglaro ng mga nakakahiyang galaw ng tainiyang, na medyo nasiraan ng loob. Gayunpaman, kahit sumigaw siya, hindi pa rin binawi ni Aaron ang kanyang mga mata sa oras na ito, na nagpagalit sa pagong, at ang nawawalang mukha ay dapat na matagpuan muli. Sa pag-iisip nito, agad siyang nagdikit ng ngipin, at direktang nataman ni Yanli ang Aaron. Gayunpaman, isang hakbang pa lamang, isang kakaibang ingay ang biglang nagpatigil sa kanya, at ang buong tao ay natigilan sa kinaroroonan. Dada, tapos may ilan pang tunog. Kumunat ang noo niya na parang may nagbabadyang premonition. Bang! Biglang may malakas na ingay. Kapag ang mga tao ay tumingin sa tunog, ang kanilang mga pupils ay hindi maaaring makatulong sa pagbukas. Ang baw ng pagong, na orihinal na isinuot sa lalaking pagong, ay biglang bumagsak sa napakalaking mapurol na ingay. Tulad ng mga tile sa bubong, tinamaan ito ng bagyo at bumagsak sa lupa. Iyon ay isang kahanga-hangang taong pagong. Sa oras na ito, naiwan siyang mag-isa, magulo sa hangin at gumagala sa piraso ng pagong. Wow! Nagulat ang lahat. Ang mga ngiti ng maraming tao ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang bawiin ang mga ito, at sila ay tumigas ng direkta sa kanilang mga mukha. Ano? Hi! Nabasag ang shell ng pagong. This can't be true. Hindi sinasabi kung gaano katigas ang shell ng pagong. Sa Yuming City,
kung saan iginagalang ang pagpatay at malakas ang batas ng gubat. Sa madaling salita, ang taong pagong ay maaaring magkaroon ng isang tiyak na posisyon sa grupong ito ng mga halimaw sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Natural. Natural na kinikilala ng mga nakakakilala sa kanyang posisyon ang tigas ng kanyang shell ng pagong, bagamat wala siyang kakayahan sa OpenSea, hindi kapanipaniwala ang tigas ng pagong, ngunit ang taong ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, nabasag ang balat ng pagong, at ginamit pa rin ang hanggal na paraan na pinagtatawanan ng halos lahat, hindi lang sila, si Soziho at iba pa ang nagmulat ng kanilang mga mata, mahirap paniwalaan ang kanilang nakita, maging ang halimaw na parang sausawan ng karne ay hindi maiwasang matigilan sa mga oras na ito. Ano ba? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!